Sa mga bagong balita na ating nakalap, budget para sa 2027 AFP Modernization Program ng Pilipinas inilabas na sa publiko. 50 billion pesos inilaan ng gobyerno para sa modernization program. South Korea, alam na problemado sa pondo ang Pilipinas. Sinasabing handa nilang pondohan ang ating pagbili ng South Korean-made weapons. Nitong linggo lamang ay inilabas na sa publiko ng Philippine government ang kanilang inilaang pondo para sa AFP Modernization Program para sa taong 2027 na kung saan naglaan ang bansa ng nasa 50 billion pesos na programmed funds para sa pagbili ng mga makabagong defense equipment. Mas malaki ito ng kaunti kumpara sa 40 billion pesos na inilaan ngayong taon, ngunit kulang na kulang pa talaga ito lalo na't napakaraming projects ang nakaplano ng mapipirmahan at ilan lamang ang kayang pondohan ng 50 billion pesos na ito. Maliban sa mga bagong projects, marami pa tayong binabayaran ng mga proyekto na hindi pa tapos, tulad na lang ng mga offshore patrol vessels at mga guided missile frigates na nabili natin mula sa Hyundai Heavy Industries, pati na rin ang mga FA-50 Block 70 na pinaka-latest variant ng FA-50 na kasalukuyang ginagawa ng Korea Aerospace Industries. Subalit sa magandang balita na ating nakalap, mukhang kahit na 50 billion pesos lamang ang inilaan para sa modernization program sa susunod na taon, ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-acquire ng panibagong defense equipment sa tulong pinansyal na rin mula sa South Korea. Ito ay matapos nagkaroon ng pagpupulong ang Philippine Embassy sa South Korea at pinakamataas na opisyal ng Hana Bank ng Korea na isa sa pinakamalaki at pinaka-influential na bangko sa kanilang bansa. At ayon sa Max Defense, isa ang Hana Bank sa mga magpopondo para sa ating modernization program kapag South Korean company ang mananalo sa mga proyekto, kaya importante ang pagpupulong na ito upang patuloy ang pag-acquire natin ng panibagong mga defense equipment. Nagtayo na rin ang Hana Bank ng opisina nito sa Subic sa Zambales, kaya seryoso na talaga ito at malaki ang tsansa na matutuloy at ang kailangan na lang ng ating bansa ay payagan ng gobyerno ang Department of National Defense na makautang upang makabili ng panibagong assets. Kailangan natin ang financing na ito lalo na't nakatakdang bibili na naman ulit ang Philippine Navy ng karagdagang mga Miguel Malvar frigates. At hindi basta-basta ito dahil bawat isa nito ay nagkakahalaga ng 17 billion pesos at sinasabing ang mga susunod na Miguel Malvar ay mas moderno, mas malaki at mas hitik sa armas, kaya inaasahang magiging mas mahal ang presyo nito. Pagdating naman sa Philippine Army, kinakailangan nilang makalikom ng pondo para sa pagbili ng 500 fighting vehicles at kapag ang offer ng Korea ang mapipili sa proyekto, ay magkakaroon tayo ng access sa kanilang financing upang magkaroon ito ng pondo at magaganda din naman ang ino-offer nila ng mga fighting vehicles. Isa na nga dito ay ang K-21 Infantry Fighting Vehicle na nai-offer na rin noon sa ating bansa at napakaganda ng fighting vehicle na ito dahil armado ito ng 40mm autocannon kaya napakalakas ng firepower nito at pwede din itong armasan ng anti-tank missiles. Mas armored din ito kumpara sa ating mga lumang armored vehicles kaya mas protektado ang mga sakay nito at bawat isa nito ay nagkakahalaga ng 200 million pesos kaya kailangan talaga natin ng tulong pinansyal mula sa South Korea kung gusto nating makumpleto ang 500 fighting vehicles na requirement. Maliban sa K-21, may wheeled armored personnel carrier din silang ino-offer tulad na lang ng K-808 White Tiger na kung saan gawa ng Hyundai Rotem at bagay na bagay din ito sa ating bansa dahil fully amphibious ang mga armored vehicle na kung saan pwede itong dumaan sa mga ilog at iba pang flooded areas. Highly modular din ang K-808 na kung saan pwede itong lagyan ng 12.7mm remote controlled machine gun o hindi kaya pwedeng salpakan ng 120mm cannon.
At ang kinagandahan dito, mas maraming ganito ang mabibili ng Pilipinas dahil nasa 60 million pesos ang minimum price kada isa nito, na kung saan di hamak na mas mura kumpara sa K-21 Infantry Fighting Vehicle. At ang panghuli na kailangan talaga paggamitan ng financial aid mula sa South Korea ay ang para sa fighter jet project ng Philippine Air Force, na kung saan nangangailangan ng daang-daang bilyong pisong pondo at hindi ito kakayanin kapag sariling budget lang mula sa Philippine government. Ayaw din naman ng Department of National Defense na bumili ng tingi-tingi o tig-isang dosenang fighter jets muna upang makayanang bilhin ng bansa, at gusto nilang isang bagsakan na bilhin ang mga fighters, at may balita tayong nakalap na handa ang South Korea na pondohan ang 70% ng proyekto at napakalaking tulong na nito upang mabili ang naturang assets. Halos alam na rin ng karamihan sa atin na ang KF-21 fighter jets ang ino-offer ng South Korea, at ito ang sinasabing naunguna sa proyekto, at umaasa tayong maipapasa na ng Philippine Congress ang pagpayag sa DND na makautang ng mas malaki upang makabili ng mga defense equipment, lalo na sa ngayon na kailangan na ito ng ating bansa.